Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa nandito sa church na tumayo po. Ayan. At bigyan po natin ng isang palakpak ang ating Panginoon. So, salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil tayo pong lahat na nandito po sa church ay isa tong malaking opportunity na mag-worship tayo sa Panginoon this morning. Amen ba? At dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo pong lahat ay magse-celebrate. Amen. At maging po sa mga kanya-kanyang tahanan, nakasubaybay sa oras pong ito, welcome po sa ating gawain mula dyan sa Vinsons at sa bawat isa po. So welcome po sa ating gawain sa ating online service. Basahin ko lamang dito sa Psalms. Sabi dito sa Psalms 18 verses 1 hanggang 3, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Amen po ba? Yeah, so sabi doon, di ba, worthy. Nasambahin natin ang ating Panginoon. Worthy, napapurihan siya. Amen po ba? Amen. At talagang makita natin dito na karapat dapat lamang talagang bigyan natin ng mga papuri at mga pasasalamat ng ating Panginoon dahil sa ginawa niya sa ating buhay. All throughout ng ating buhay, ang Panginoon ay mabuti. Amen po ba? God is good and all the time. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magsimula sa mga awitan, pangunahan po muna tayo sa isang panalangin ni Sister Mayjoy. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating gawain sa umagang ito. At ngayon naman po ay idulog po natin sa Panginoon, sa dalangin, ang ating pong gawain sa umagang ito. Ipikit po natin ang ating mga mata, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, O Diyos. Tunay po na napakabuti mo sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tapat, kailan pa man. Maraming salamat sa umagang ito na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan, Panginoon, na makarating kami sa iglesyang ito, Panginoon, upang samang-sama na magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat isa na nandirito, na idinako mo ang kanilang mga panyapak, Panginoon, at maging Lord sa bawat isa na mga nakikisali po, nakikijoin sa aming live streaming. Ikaw ang Diyos na magpala sa bawat anak mo na naglalaan ng oras para papurihan ka, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, at dahil ginawa mo na naman po ang araw na ito para mag-rejoice kami, para i-celebrate namin yung goodness mo. Hallelujah. Napakabuti mo po talaga sa aming mga buhay. At maging Lord, patuloy po namin itinitiwala ang aming gawain. Ikaw ang Diyos na manguna. Ikaw lamang po ang maitaas sa bawat gagawin namin, Panginoon. Patuloy ko pong idinadalangin sa inyo ang magmula sa aming MC. Ikaw ang Lord na kumilos sa kanyang buhay. Gamitin mo lamang po siya, Panginoon, upang magkaroon po ng kaayusan ng aming programa sa umagang ito. At dalangin ko rin po ang worship team, Panginoon. Salamat po sa bawat talento. It is a privilege, Panginoon, na maglingkod sa iyo, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Kaya't Lord, sa iyo lamang po namin inaalay ang lahat. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos na humawak ng bawat talento na meron kami. Ikaw ang humawak ng bawat tinig, ng bawat kamay at paa na gagamitin namin sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang po ang makita sa aming mga buhay. Hayaan mo na mailagay lamang po kami sa ilikuran at ikaw lamang po ang Diyos na maitaas, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito, patuloy na dalangin ko rin po sa inyo ang magbabahagi ng iyong banal at makapangyarihang salita sa buhay po ng aming pastor. Ikaw ang Diyos na manguna, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang po ang mag-reveal sa Kanya, Panginoon, about po sa topic namin na Holy Spirit. And at this point of time, Panginoon, patuloy na dalangin namin na ikaw ang Diyos na, Panginoon, ikaw ang Diyos na maranasan namin. Hayaan mo ng iyong banal na Espiritu ay patuloy na maranasan namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Let your presence overflow, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. At maging Lord sa aming offertory, ikaw ang Diyos na kumilos, Panginoon. Hayaan mo ng bawat isa ay magbigay ng bukal sa aming mga puso, Panginoon. Nang bawat isa ay magkaroon po ng isang pusong sumusunod sa iyo. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na kaming lahat ay magtiwala sa iyo ng buo naming buhay. Lahat kami, Panginoon, ay pakalinisin mo na sa aming paglapit sa iyo ay maging malinis po kami sa inyong harapan. At tanggapin
tanggapin mo po ang bawat papuri at pagsamba namin, Panginoon. Nawa ang mga ito ay magbigay na, Panginoon, sa inyo ng mabangong samyo, God. Hallelujah. And Lord, patuloy ko rin pong dalangin ng bawat isa na dumako sa iglesyang ito ng may dinadala, Panginoon, na may mga problema, yan, na may mga iniisip sa kanilang tahanan, mga kasakitan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na may gagawing dakila sa umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kikilos sa aming mga buhay, na Ikaw ang Diyos na magkakaroon, Panginoon, ng miracle, Panginoon, sa umagang ito. We declare it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Dalangin namin yung mga kapatiran namin na nakakaranas po ng kasakitan. Ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng kagalingan. For you are our Jehovah Rapha, Panginoon. Ikaw ang aming manggagamot at patuloy na we declare healing in the mighty name of Jesus. At sa bawat isa na dumaranas, Panginoon, ng mga problema, to our silent battles, Ikaw ang Diyos na sumama sa amin. Hallelujah. At tunay, Panginoon, na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin dahil Ikaw ang aming kasama. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na antas ng papuri, Panginoon. Ngayon pa lamang ay dinideclare na po namin yung katagumpayan ng gawain nito sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mananagumpay. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na antas ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ay, mahina. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, mga kapatid. No, gusto ko lamang kayong mapaalalahanan that we are not here for the people. Hindi tayo narito para sa mga tao sa paligid natin. No? So, huwag tayong mahiya na umawit freely sa Panginoon. Huwag tayong mahiya na itaas ang ating mga kamay, sumayaw, di po ba? And we are not here para alalahanin yung mga situation natin. Amen? Narito po tayo para i-celebrate yung goodness ng ating Panginoon. So, basahin ko lamang po sa Psalms 40 verse 11, ang sabi doon, As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me. Your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me. Basahin po natin sa MBB tag. Aking nalalamang di mo puputulin. Yahweh ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan mag-iingat sa akin magpakailan paman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah! Yes, O God, we worship you. We honor you, O God. Hallelujah.
as bright as day. Your love amazes me. And we sing, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Nothing at all anywhere close to you. The earth and oceans do only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. My heart will proclaim you are good. You are good. In the sun and rain, my life celebrates. You are good. You are good. Come on, church. With a cry of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. You are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because let's make it personal, mga kapatid. Hallelujah. You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. Make it
personal, kantahin po natin sa Panginoon. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to Grabe ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga, O Panginoon, hindi nagbabago ang iyong katapatan. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin, O God. Hindi nagbabago ang iyong kabutihan. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. For the last time. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, despite of our flaws, despite of our imperfections, inadequacies, O God, shortcomings, O God, you loved us, O God. Salamat po, Panginoon. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll wake up my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good.
Your favor is my delight. Every day I'll awaken my prayer and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Come on, church. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever.
Esaw ka. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat ka sa aming papuri at pagsamba. Dahil kung paano ang pag-ibig mo at katapatan mo ay walang hanggan, gayon din naman ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. At tunay nga, hindi po about sa mga situation namin, O God. Ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O God, kulang ang salitang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo at sa lahat ng gagawin mo pa sa aming mga buhay. Kaya't ngayon narito kami, Panginoon, para ipagdiwang kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, yung goodness mo, hindi po namin ito masusukat. Yung pag-ibig mo, yung katapatan po, hindi po namin masusukat, Panginoon. Kaya't nagpapasalamat po kami. Nagpupuri, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa'yo lamang ang pinakamataas na antas ng kapurihan, pagsamba, pagluwalhati at parangal sa matamis na pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At tunay nga na lahat tayo po talaga ay pinagpala. Amen po ba? Sa awitan pa lang naranasan na natin ang presensya ng Panginoon at pinagpala na po tayong lahat. Amen. So, basahin ko lamang po dito sa Psalms 18 verse 30. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is shield for all those who take refuge in Him. At ito po yung mararanasan natin sa oras pong ito. Kaya standby po tayo maging sa kanya-kanyang mga tahanan. I-prepare po natin ang ating puso at ating mga isipan, mga Bible natin, i-ready na po natin. But before that, bago po natin tawagin ng Panginoon, gusto ko lamang pong batiin ang lahat ng mga katatayan ng Happy Father's Day. Alam niyo po ba? Hindi. Yan, no? Happy Father's Day sa lahat ng mga katatayan dyan. At batiin nyo yung mga tatay ng Happy Father's Day. Kung wala kayong tatay na kasama ngayon, o wala na talaga siya, di po ba? Pero wag kayong mag-alala, meron pa rin kayong reason to celebrate the Father's Day. Because our Father na nasa langit po is a Father of all fatherless. Amen po ba? So kung di nyo man naranasan yung pag-ibig ng yung tatay, yung biological father, pero meron tayong ama sa langit, na patuloy nating mararanasan ang kanyang pag-ibig. And there is a reason to celebrate Father's Day. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kagaya po na sinabi ko kanina, the word of the Lord proves true. Kaya ma-excite po tayo sa panibago pong topic natin about Holy Spirit. Ayan. So, tawagin ko na po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon, ang ating mahal na pastor, Pastor Dominador Delpin. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you.
Hello, magandang umaga po. Salamat sa inyong pagdalo, sa pagbibigay ng panahon na makapakinig po tayo ng salita ng Diyos at makapag-fellowship po tayo ngayon. Bagamat hindi pa rin gaano tayo kadami sa ating pong pinapayagan, 50%, pero I believe na hindi na po natin nilimitahan po itong church. Basta kung sino pumunta tayo. At salamat po sa inyong panahong iniukol dahil ngayon po ay patuloy pa rin po tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. Salamat din sa mga awit natin, mga frontliners natin. Patuloy pong nagbibigay karangalan sa Diyos pamagitan ng mga talento, kanilang pag-awit, na kanilang pagtugtog. Salamat sa inyong lahat. Gayon din sa inyong mga nandyan pa sa inyo pong bahay, nakakapanood pa rin kayo ng ating online. Salamat sa inyong panahon at dyan din po sa ating pong outreach Bicol. Salamat din sa inyong lahat na ngayon po saksihan po natin muli ang pag-aaral na ito ng kanyang mga salita ng mensahe po natin about study of pneumatology. Nakaunang nakaunang topic na tayo. Ngayon meron po tayong mga kopya dyan. Nabigay na ba yung mga kopya ng natin, yung topic natin? Kulang ba? So, ilan yun na, Brother Jojo? Kulang pa rin talaga, no? So, yung pong sa susunod, papagawa po ulit tayo ni Brother Jojo ng mga outline natin, ng mga handout. Ito nga po ito. Maganda po ito kasi mahawakan po ninyo ito at someday maituro nyo ito. At kung kayo po ay walang ginagawa, magbasa po tayo. Basahin niyo po ito kasi napakahalaga po nito sa ating buhay. Ito pong pangatlong persona ng Diyos, yung Banal na Espiritu. Yan po yung tinatopic po natin. Pero bago po yan, binabati ko po ang lahat ng tatay. Alam po sa totoo lang po, nalimutan ko na yung Father's Day na to. Kasi meron lang, Father's Day na pala, nagbabatian, may nag-text pa sa akin, Father's Day na pala. At dahil sa Father's Day, naghanap tuloy ako ng konting devotion about Father. Madadagdagan pa yun. Alam po niya kung sino po yung taong unang sa Bible, unang tatay na sinubok. Sino yun? Sino? Si Abraham. Alam po ba niyo sa Genesis chapter 22 yan, nakalagay. Si Abraham po ay tinest talaga ng Diyos. Tinesting siya ng Panginoon. So, ang lahat ng tatay pala, tinetesting. Sino yung tatay dito na may testing siya, may pagsubok siya? Gagaling ang tatay dito, walang pagsubok. Alam po ba niyo itong 22, itong kay Abraham na to, grabe talaga yung testing sa kanya. Ha? Biro niyo, i-offer niya yung kanyang anak. Yung kanyang kaisa-isang anak pa-offer sa kanya. At alam ba ninyo ito, ang sabi sa kanya ng Panginoon, i-offer mo yung, hindi pa gano'n, di ba tinawag siya Abraham? Nakinig siya eh. Bakit po, Panginoon? So, ibig sabihin, hindi na maalam ni Abraham na tetes siya eh. Pero sumagot siya. And then sabi sa kanya, yun nga, iaalay niya yung kanyang anak. Kaisa-isa niyang anak. At ang sabi, iaalay mo yan doon sa Mount Moriah. Alam po ba ninyo, mula doon sa Beersheba hanggang Mount Moriah, 50 miles. Lalakad ka pa ng 50 miles. Sino nakapaglakad na rito ng 50 miles? Bagamat meron silang asnong kasama niya yung dalawang alipin niya. Alam ba niyo kung ilang araw nilang nilakbay yun? 3 araw. 3 araw, ganun yung obedience, no? Ano kaya ganun ang sabihan ka ng Panginoon, maglalakad ka ng 50 miles, eto gagawin ko sa'yo. Ikaw kaya papayag ka? At hindi po ganun kadali yun. May dala pa silang panggatong. May dala pa silang apoy na doon. Siguro yung mga cool yung pinaano nila. So nakita ba ninyo yung pagsubok na yun? Kaya naniniwala po ako, lahat po ng tatay, may dinadaan ng trials. Sino may dinadaan ng mga tatay dito na may trial siya? Isa.
Alam po ninyo, ang Diyos po, natatandaan po niyo yung na-share namin nung nakaraang pan-Sunday, yung simple obedience, di ba? Ang daming blessing, daming blessing. Yung simpleng pagsunod na ginawa ni Peter, tagnan ninyo, ang dami pong pagpapala eh. Ang daming pagpapala. Ngayon, ito po, hindi po simpleng pagsunod po ito. Pero alam ba niyo, nung sumunod si Abraham, ano nangyari sa kanya? Siya po ay naging father of all nation. At hindi lamang po yon, ang sino mang susumpa sa iyo, susumpain ko rin. Ganon ang nagiging bunga ng pagsunod natin kahit na po mabigat yung pinag-uutos sa atin ng Diyos. Wala pong paglagyang blessing ang bibigay po sa atin ng Panginoon. Yes, mahirap po yung mga trials. Mahirap po yung pagsubok na yon. Pero pagkatapos na niya malagpasan yung pagsubok na yun, ano ginawa ng Diyos sa kanya? Hindi siya perfect. Pero pinagpala po siya ng Panginoon at kasama po tayong napagpala ng Diyos doon. Dahil sa pagsunod ni Abraham, tayo ay naging mga anak ni Abraham. So ganun po yung nangyari po sa Bible. Kaya naniniwala po ako lahat po ng tatay, may dinadaanan man kayong pagsubok ngayon, o may dadaanan pa rin kayo po, o ngayon may pagsubok na sapagkat ang lahat po ng tatay ay dadaan po talaga sa mga mabibigat o magagaang man na pagsubok. Pero lahat meron yan. Alam po niyo, ang mundo nagdiriwang din naman yan eh. Lahat nagdiriwang ng Father's Day. Pero ang mga Kristiyano pong tatay ay dadaan po talaga yan sa mga pagsubok. At naniniwala po tayong lahat na yan. Hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kayang magawa yan. Kaya po natin gawin yan. Pero ang hirap po yata na hingin sa'yo yung anak. Yung kaisa-isang anak mo hihingin sa'yo. Ang hirap i-let go nung mahal na mahal mong bagay. Sino yung hindi pa niya ma-surrender yung mahal na mahal niya, hindi niya ma-surrender sa Panginoon? Anong unang iso-surrender mo halimbawa? Ang asawa mo o ang anak mo? Huwag niyong titignan yung asawa niyo. No? Alam niyo, ang hirap po nun. Siguro kung asawa, kayang-kaya na eh. No? Nagmamadali ka pa kailan. Pero yung anak talaga, parang ang hirap isurrender nito eh. Di ba? Siguro po, Panginoon, kung asawa ko, bigay ko na sa inyo. Di ba? Alam po niyo, napakabuti po ng Panginoon sa atin. Yes, lahat po tayo, lalo ngayon may pandemic po tayo. Mga tatay, nahihirapan din. Sabing Happy Father's Day, di ba? Ang mga tatay ba happy? Huwag kayong titingin sa asawa niyo, ha? Happy ba? Baka may tatay ditong hindi happy, pero nag-happy Father's Day kayo. Pero to ang lungkot-lungkot nyo. Diba? Kaya talaga pong yung Happy Father's Day, gawin po nating totoo yan sa mga tatay. Meron pong tatay na hindi naman talaga rin happy. Hindi makakibuno ng mga tatay. No? So anyway, tayo po talagang lahat ay pinagpala ng Diyos. Mga tatay po ng iglesyang ito, ay dadanas ng pagsubok. Yes, totoo po yan. Pero alam po ba niyo yung pagsubok na yan? Diyan huhubugin yung karakter mo. Diyan huhubugin yung kung gaano ka kalalim magtitiwala sa Panginoon. Even though gaano kahirap yan, mapapagtagumpayan mo yan. At hindi ka susubukan ng Diyos para intayin ka bumagsak. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya ganun kalupit. No? Kinukuha niya binibigyan niya ang pagsubok sa iyo. Titignan niya yung karakter mo. Titignan niya yung deep, yung lalim ng pananampalataya mo sa Kanya. Kaya ka dumaranas kayo. Kung may dumadanas kayo niyan, kung dumadanas po kayo ng pagsubok ngayon, ang inyo pong pastor ay nakikiramay sa inyo. So pag-aaralan po natin about yung study of pneumatology. Kung wala pa po kayong kopya nito, this coming Sunday naman po, magpo-provide pa po si Brad Jojo. Taga City Hall po yan. Kaya ay maraming papel doon eh. Maraming papel naman doon na mapoprovide.
yung ating government. Salamat sa buhay ni Brother Jojo na talagang pinagtsatsagaan niya yan. Sabi niya, huli na kasi sinabi ni Pastora Grace to eh. Sabi ko, hindi, ako huli. ngayon ko lang nasabi siya. Tsaka naipaprint ko yun, medyo late na rin. Pero salamat. Kung wala po kayong kopya nitong handout na to, sa next Sunday po, huwag kayong absent to, huwag kayong absent. Tapusin po ninyo to. Wala po kayo nung isa, pero ngayon po, kumpleto po yan. Huwag po kayong pipikit. Kayong kukurap. Baka may makaligtaan kayo. Ayan po ba? Ganyan daw po sa partihan eh, no? Huwag kang kukurap, malalamangan ka. So napakasarap po, tayo pong lahat ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po'y gagamitin ng Panginoon sa atin upang magbigay po sa atin ng inspirasyon, kalakasan, especially po pag-asa. Yan po natin, dami nawawala ng pag-asa. No? Pero pag sa Diyos ka umasa, much better. Tiyak, meron ka talagang pag-asa. Kasi may false hope. Diba? Merong maling pag-asa. Pero ang tunay na pag-asa ay nasa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, salamat po. Salamat po sa mga nakaraang awitan, tugtugan. Salamat po sa sama-sama naming pagsamba. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay isang buhay na Diyos. At you are a merciful God. Ikaw ay maawaing Diyos. Ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin kahit kailan ay hindi ka nagkukulang. Panginoon namin Diyos, turuan mo kami. Tulungan mo rin kami na maunawaan namin ang mensaheng ihatid mo sa amin sa kalagitnaan ito. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papurit, pagpapasalamat at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Tingnan po natin dito yung sa ating pinag-aralan, the Holy Spirit, the study of Holy Spirit, the study of pneumatology. Pinag-aralan din po natin yung the nature and the person of the Holy Spirit. Nandyan po yan sa inyong mga kopya. At pinag-aralan din natin yung kanyang deity, yung kanyang pagka-Diyos. Alam po natin, ito pong pagka-Diyos ng Banal na Espiritu, debatable pa rin ito, pinagtatalunan pa rin ito. Alam ba ninyo, bakit natin mauunawaan ang salita ng Diyos? Bakit natin siya maintindihan? Alam nating lahat, ang Espiritu mo, ang makakakilala din sa'yo. Ang Espiritu ang makakakilala ng iniisip mo. Lahat tayo may Espiritu, di ba? Lahat tayo may Espiritu. At ang Espiritu natin, ang nakakakilala sa atin. Di ba? At ang Espiritu ng Diyos, ang nakakakilala sa Diyos. At kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, makikilala mo ang Diyos. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, paano makikilala ang Diyos? Yun po yung sinasabi, diyan po yan sa First Corinto chapter 3. Hindi ako chapter 2, chapter 3, ganon. Hindi pwedeng makilala ng isang tao ang Diyos kung walang Espiritu ng Diyos na tumatahan sa Kanya. Yun po yun eh. Kaya po kahit ano pong gawin ng isang tao, hindi niya po makikilala ang Diyos na to hanggat ang Espiritu ng Diyos ay wala po sa Kanya. Kaya hanggat wala sa isang tao ang Espiritu, never mo siyang maunawaan. Yes, mababasa mo siya. Yes, makakakita ka ng kung ano rito, pero never mo pa rin siyang maintindihan. Sapagkat ang magpapaunawa sa iyo tungkol sa Diyos, yung Espiritu ng Diyos na tinanggap mo o tatanggapin mo pa. Yan po yan. Kaya napakahalaga po nitong Espiritu Santo sa buhay po natin mga Kristiyano sa body of Christ. At alam natin, ang dami-dami pong nag-aaway-away tungkol dito. At sinasabi naman ng Bible, iwasan ninyo ang mga debate. Kasi nakakagulo lang yan sa nakakarinig. Yun po yung sinasabi. Kaya makita po natin doon, yung mapag-aralan natin yan, yung kanyang deity, yung kanyang pagka-Diyos. At mapapag-aralan din natin diyan yung sinasabi rito, yung kanyang characteristic, mapapag-aralan din po natin yan, or yung attributes niya. At ang papag-aralan po natin ngayon, yung kanyang titles, yung kanyang titulo, at kanyang sagisag or symbols. Ano ba symbols ng Pilipinas? Hindi ko na rin alam. Alam niyo ba? Ha? Hindi ko na alam nga pala, no? Ha? Plug na lang. Yung symbols ng Makati, nakikita niyo ba yon? Ha? Yung symbols ng Gadmosay.
Puntang GMA. Ano? So ito po yung sinasabi, his title and symbols. So alam po ba ninyo, pinag-aralan din natin yung characteristic or yung attributes kung paano merong katangian ng Diyos at meron din ganong katangian ng Espiritu Santo. Kung ang Diyos po ay eternal, siya po ang Espiritu Santo ay eternal. Kung ang Diyos po ay omnipotence, makapangyarihan, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Omniscience, kung ang Diyos ay all-knowing God, the Holy Spirit ay all-knowing din siya. Kung ang Diyos ay Espiritu, kung ang Diyos ay truth, ang Espiritu ay truth. At kung ang Diyos ay pag-ibig, ang Espiritu ay pag-ibig din. At kung ang Diyos ay buhay, ang banal na Espiritu ay buhay din. So makikita niyo yun. Makita niyo yung pagkakatugma-tugma nila. Ngayon, tignan natin dito yung symbol. Bibilisan na lang po natin ito. Nabilis no? His title and symbols. Kung siguro, makikita nyo naman dyan. No? Makikita nyo naman dyan. Sabi na, the title gives the Holy Spirit in Scripture denotes His nature as God. So makita po natin dyan, yung Scripture, sinasabi rito, yung Holy Spirit, ay nagdi-denote sa nature ng Diyos na pagkakapareho nila. Tignan po natin yung title and symbol. Siya po ay sinabing Spirit of Holiness. Siya po ay tinawag na Espiritu ng Kabanalan. Sinabi yan. At sinabi, siya rin po ay tinawag na Spirit of the Lord, Espiritu ng Panginoon. Capital letter po yan. At yan po, makita po natin sa Luke chapter 4, verse 18. Spirit of Christ. Sinabi rin ng banal na Espiritu ay Spirit of Christ. Alam mo ba sa Romans chapter 8, verse 9? Ang sinasabi ron, kung ang isang tao ay walang Espiritu ng Diyos, at kung isang tao ay wala rin siyang Espiritu ni Kristo, pinagsama yun, Pinagsama yun. So, ibig sabihin, kung ang isang tao ay walang Espiritu ng Diyos, at wala rin siyang Espiritu ni Kristo, so, walang saysa, hindi siya Kristiyano, wala siyang kaugnayan sa Diyos. So, makita niyo pa yon. Nakita niyo yon, Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, pag wala sa isang tao, ano sabi niya? Walang kwenta yon. Ibig sabihin, dalawa yung sinabi, Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, ay kinakailangan nagde-dwell sa'yo, nananahan sa'yo. Yun po yun, pareho yun. Pareho yun. Spirit of Jesus, sinabi rin sa Acts chapter 16, verse 7, Spirit of your Father, Espiritu ng inyong Ama, at ang sabi pa rin, Spirit of the living God, Espiritu ng buhay na Diyos. Ibig sabihin ng ang Espiritu Santo, siya ay buhay na Diyos. Yun po yung sinasabi. So makita po ninyo to, hindi po nagkakalayo-layo dyan yan. Hindi po yan nagkakalayo-layo. Kung ano po. Kaya pag nababasa po natin ang Bible, makita po natin yung katotohanan tungkol sa Espiritu Santo na kung minsan, nanineglect po ito, hindi po ito nabibigyan ng pansin. Alam ba niyo ang nagtatrabaho nga sa atin ngayon? Ang banal na Espiritu. Kaya ka narito sa church kasi dinala ka ng banal na Espiritu dito. Hindi ka dinala ng kung sino nag-aya sa'yo. Yes, makaginamit nga yung tao na yon. Pero ang importante doon, ang gumawa sa iyo ng parang kaya ka narito kasi kinausap ka ng banal na Espiritu para pumunta ka rito. At marami rin kinakausap ng banal na Espiritu, tinatanggihan na yon. Punta ka ron, ayoko, nakakaantok, tulog. Yun. Meron din namang umaayaw. Salamat, hindi kayo umayaw. Yan. So nakita po natin yan. The symbol by which Spirit is designated in Scripture reveal both His nature and work. Kanino siya inihalimbawa? Sa wind, sa hangin. Nakakita na ba kayo ng hangin? Ha? Taong mahangin. Dami. So, makita niyo, babasahin po natin. Dito po sa John chapter 3 verse 8. Pakiano mo nga yung John chapter 3 verse 8. In John chapter 3 verse 8. Tignan po ninyo, sa John chapter 3 verse 8, babasahin po natin. Paliwanag lang natin ng konti ito. Sabi rito,
Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganganak ayon sa Espiritu. Na ang ibig pong sabihin, sabi rito, pinaliwanag niya ito, Jesus explained that cannot control the work of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng kontrolin ang gagawin o ginagawa ng banal na Espiritu. Parang hangin siya. Parang hangin siya. He works in your ways we cannot predict or understand. Gumagawa sa sayo na hindi mo naiintindihan, hindi mo na ito naunawaan. Nakakita na ba kayo ng mga tao nung nakatanggap siya sa Panginoon, nagtataka siya kasi bakit parang binabago niya buhay ko? Totoo yan kasi hindi mo pwedeng hadlangan ang pagbabagong gagawin ng Diyos, gagawin ng Espiritu sa isang tao. Hindi mo pwedeng hadlangan yan Hindi mo pwedeng hadlangan yan. Ganun ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Hindi mo napapansin, maraming mga Kristiyano papatotoo. Hindi niya naman, bakit parang binabago na ako ng Diyos? No? Parang nagugustuhan ko ng magbasa. Hindi mo kasi naintindihan yon. Kasi gumagawa sa'yo nang hindi mo nalalaman ang banal na Espiritong tinanggap mo. Ganun yan, kaya inilang tulad sa hangin. Kaya sabi rito, sa binabasa, you cannot control your physical birth. Yung bang isang babaeng manganganak, makukontrol mo ba yan kung manganganak na yan? Hindi. Pwede ba wala akong trabaho, huwag ka muna manganak? Hindi pwede. Di ba wala akong pera, pandemic tayo, huwag ka muna manganak? Hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yun. Ano ka, hello? Di ba pwede ba yun? Sige, diyan ka muna baby, diyan ka muna isang buwan pag nagatrabaho na papa mo. Hindi pwede yun. At sabi po sa akin binabasa, just you cannot control your physical birth. It is a gift from God through the Holy Spirit. Yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa'yo, hindi yan pwedeng makontrol. Hindi pwedeng yan, hindi pwede mong mapredict yan. At minsan hindi mo maintindihan yan. Kaya minsan nagtataka yung tao. Marami rin akong nakita nagpapatotoo. Basta ba't nagkakaganto ko? Parang nagbabago na buhay ka. That's true. Kasi inihalan tulad siya sa hangin. Hindi mo siya nakita pero gumagawa yan. Gumagalaw yan. Maaring matagal pero mapapansin mo na yan. Nahandaan ko nung bago pa akong Kristiyano. Siyempre, hindi pa ganun kalalim ang aking faith. Parang meron pa rin mundo. Diba? May mundo pa rin. Papunta ako sa isang party. Gabi na yun Ako lang mag-isa para walang makakita sa akin. Diba? Pagpunta ko sa isang lugar, malapit na ako, nagtatanga ako sa 3 hakbang ko. Pero umaatras ako ng 4 na hakbang paatras. Nagtataka na ako. Sabi ko, bakit paatras ako? Tayo ulit ako, lakad ako, umaatras ulit ako. Kinilabutan ako, sabi, ito na yung ginagawa ng banal na Espiritu. Inaano ka na? Inaalis ka na ron. Naramdaman ko na yun. Naku, sabi ko. Inaalis ka na ron. So, ganun gumagawa ang banal na Espiritu. Hindi mo siya naintindihan. Yung gustong-gusto mong gawin, aalisin ka niya na doon. Aalisin ka niya na doon. Magtataka ka nga Magtataka ka. Kaya yun po, inihalong tulad po ang banal na Espiritu po sa hangin, sa wind. At ano po ang sinasabi po dyan? Sa akin pong binabasa. At sabi pa po, sumisimbol din siya ng oil. Yan po sa, ang liliit nung letra anak pwede bang palakihan ng konti? Abagay, may manual naman kayo, meron naman kayo, okay lang. Kaya lang ako hindi ko mabasa Oil. Alam po niyo, sumisimbolo ang banal na Espiritu ng oil. Pag sinabing oil, anointed, pinahiran. Kaya minsan, di ba, dun sa James, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matanda sa iglesia, pahiran ng langis. Di ba? Langis. Minsan, tumutukoy ito sa Holy Spirit. Minsan talagang, I don't know, minsan naman,
Talagang oil. Oil. Kasi ang oil naman sa Bible, nagpapagaling din, di ba? Pero ang sabi rito, sumisimbolo ng oil ang banal na Espiritu. Kaya pag pinapahiran ka ng langis, ay sumisimbolo yun ng Holy Spirit. Yun po yung sinasabi ron. Nakalagay po yan sa John. Ay sa 1 Samuel, sa Acts chapter 10, verse 38, sa 1 John 2, 20-27. Sumisimbolo din siya ng living water. Doon sa ano ba doon? Sa isang babaeng sumasalok ng tubig, di ba? Siya yung tubig na buhay. Na pag uminom ka nito, hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Yan po yung sumisimbolo ng sa banal na Espiritu. At sinabi pa rin dito, sumisimbolo din siya ng apoy, ng fire. Sumisimbolo din siya. Nung sinabi nung kay John the Baptist, ang sabi ni John the Baptist, si John the Baptist ay nagbabautismo, yung baptismo repentance. Pero ang kasunod ko, magbabautismo saan? Sa apoy. So makita ba ninyo, sumisimbolo ng apoy itong banal na Espiritu. Napapansin nyo dun sa Acts, nung bumaba na ang banal na Espiritu sa kanila, dun sa Day of Pentecost, di ba? Yung apoy parang naging dilang apoy yung bumababa sa kanila eh. So ang Espiritu, ang banal na Espiritu, tumating sa kanilang lahat. Sa simbolo ng apoy yun, ng apoy. So makita ba ninyo yun? Nakikita natin dyan. At sinasabi po, ang simbolo nila, yung deposit. Ang ibig sabihin po nun, yung deposit, ano ba tawag sa deposit? Garantiya. Kumbaga, paunang bayad. Halimbawa, bumili ka, di ba? Nagbigay ka na ng paunang bayad. Sa'yo na yun. Diba? Sa'yo na yun. Kaya, bibigyan ko ng konting paliwanag po ito. Ang sabi po rito, sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Pakiano mo nga yan. Yan. Ephesians chapter 1, verse 13. Ayan, di ba? Basahin po natin yan. Basahin natin. Babasahin po natin yan. Sabi po rito, sabi sa aking binabasa, sa aking pong Efeso 1:13. 1:13 hanggang 14. So, titingnan ko po ito sa aking pong babasahin din dito sa wikang Tagalog. In Efeso chapter 1, verse 13, verse 13 to 14. Yan po yung titignan po natin. Tapos, bigyan ko po ng konti paliwanag po yan. Pagkatapos po natin basahin ito. Sabi po sa aking babasahin, verse 13, sabi rito, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Matapos nyo marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Dito po sa aking babasahin, the Holy Spirit is a God's guarantee. Yung Holy Spirit na tinanggap po, nagagarantiyan na ikaw ay sa Diyos. That we belong to Him. And that He will do what He has promised. Yung pinagkalooban ng Banal na Espiritu, ay may tatakay ng Banal na Espiritu, yung mga promise niya sa inyo, tutuparin niya, may garantiya na kayo eh. Kumbaga, ando na yung guarantee na yun eh. At ang sabi po sa akin binabasa, the Holy Spirit is like a down payment. Pag ikaw may binili, nag-down ka na ron, sa'yo na yun. Di ba? Sa'yo na yun. Di ba? At ang sabi po sa akin binabasa, aking patuloy na binabasa, a deposit, nagdi-deposit ka, a validity, signature, on the contract. The presence of the Holy Spirit in us demonstrate the genuineness of our faith, prove that we are God's children and secure eternal life for us. So makita po niyo yan. Yung banal na Espiritong nandyan sa inyo, garantiya na yan. Garantiya yan na kayo ay kabilang sa
sa mga anak ng Diyos. Kabilang na kayo ron. So ito po, nagagarantiyan na sa atin yan, at anuman ang mga pangako ng Diyos, tutuparin niya yan sa inyo. Yun yung sinasabi po ng Bible eh. Yun po yung sinasabi ng Bible. Di ba pag tayo ay may binibili, tapos nagbayad na tayo ng pangunahang bayad, sa'yo na yun. Sa'yo na yun. Hindi na yung pwedeng ibigay sa iba. Yun po yung tawag doon, deposit. May deposito ka na. Diba? Di ba pagka nagbumili ka ng ng soft drinks, di ba? Oh, deposit. Pagka yung bote na yun, tinago mo yun, may deposit yun. Pag ibinalik mo yun, ibibigay yung dineposito mo. Ganun na yung kasiguruhan mo. Ikaw ay dineposituhan na ng Panginoon. Ang banal na Espiritong naninirahan sa iyo, tanda ng ikaw ay sa Kanya. Sa Kanya ka. At walang nagmamay-ari na sa iyo. Yun yan. At sinabi pa rin, Zil, meron ka ng security. May selyo ka na. Palatandaan na yung Espiritu Santong nasa iyo, selyado yun. Nakakakita kayo ng mga hayop, di ba? Pag binebenta, may tatak yun eh. Di ba? Tinatatakan yun eh. Diba? Kung ano yung pangalan yata nung hacienda, may tatatakan yun. Ibig sabihin sa kanya, meron ka ng tatak nun. Ang banal na Espiritu, nakatatak na yun sa'yo. Na ikaw ay pag-aari ka na ng Diyos. Selyado ka. Yan po, nakita nyo ba yung Holy Spirit? Nakita nyo ba yung ginagawa ng banal na Espiritu? Security. At sinasabi, guarantee. Deposit, clothing. Diyan sa 24:49 ng Lucas. Alam po niyo, ibig sabihin ng clothing, pag tinanggap natin ang Panginoon, yung banal na Espiritu, ikukonsume tayo nun. Bibihisan tayo nun. Pupunuin tayo nun. Ganun yung sinasabi ng Diyos about sa symbol na ito ng banal na Espiritu. Kaya tingnan po niyo yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Napakalawak po ito, napakaganda. Ano pa sinabi po rito? Nagsisimbol din siya ng dove. Ano ba simbolo ng dove? Diba? Doon yan, nakita natin yan sa John chapter 1, verse 32 to 34. Yan po yung mga symbol niya eh. Yan po yung mga symbol niya. At nagsisimbol din po siya ng power. Pero ang sinasabi naman ng ibang mga religion, ang banal na Espiritu ay power. Pero dito po babasahin natin, ang banal na Espiritu, sumisimbolo niya ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya pag tignan po niya, babasahin ko po ito. Sa Acts chapter 1, verse 8. The power believers receive from the Holy Spirit include, alam ba ninyo, pag tinanggap mo ang banal na Espiritu, darating sa iyo ang kapangyarihan ito, magkakaroon ka ng courage, boldness, confidence, insight, at ang siya, and authority. Alam po ninyo, iahanda ka kasi ng Diyos eh. Pagdating ng banal na Espiritu doon sa Day of Pentecost, inihanda sila ng Diyos, ang mga disciple inihanda ng Diyos para magamit ng Panginoon. Kasi hanggat wala ang banal na Espiritu, hindi ka magkakaroon ng courage, hindi ka magkakaroon ng boldness to share the gospel. Yan po yung sinasabi po ng Bible po sa atin. Kaya isang tao po, pag siya po ay napuspos ng banal na Espiritu, napuno siya ng banal na Espiritu, magkakaroon na po siya ng pananaw, magkakaroon na po siya ng courage, confidence, insight. Mauunawaan mo talaga ang Bible. At hindi lamang yon, magkakaroon ka ng authority. Alam po niyo, ang dami-dami pong authority. Authority saan? Authority saan? Diba? Alam po natin lahat na the devil himself ay pilit tayong ibinabagsak niyan eh. Pero kinakailangan gamitin natin yung authority ng Diyos na binigay sa atin na palayasin, wasakin lahat ang anumang gawa ng diablo sa ating buhay. Authority mo yan eh. Minsan yung authority natin, pag di natin alam, paano natin magagamit? Minsan talunan tayong mga Kristiyano, madalas tayong pumasok sa temptation, madalas tayong pumasok doon sa mga bagay na kung minsan nakakapagbabagsak sa atin, nakakapanghina sa atin. Kasi hindi natin alam yung authority natin.
Kaya po nating wasakin ang gawa ng devil sa ating buhay. Yan po yung sinasabi. Alam niyo, minsan sa akin pong karanasan, nananalangin ako, parang yung panalangin ko parang, diba yung sinasabi, parang hindi tumutuloy sa langit eh. Parang nasasabit lang sa kisame o hindi tumutuloy. Meron ba kayong panalangin niya parang hungkag yung prayer mo? Parang wala, parang dry. Ba't kaya ako nagkakaganito? Alam mo, mag-isip ka. Mag-isip ka, may something wrong na pumipigil dyan. Pag hindi mo yan naunawaan, alam mo, mangyari sa'yo, matutulog ka na lang. Oo, maghihili ka na lang. Pero pag naintindihan mo yun, makikita mo, may something wrong na parang may pumipigil sa prayer ko. Alam nyo, binigyan ka ng authority, sirain yun. Sirain mo yan. Ako ginagawa ko pag parang walang dating yung prayer ko. Parang lalo akong inaantok. Yung almost mangyari yan pag madaling araw. Alam, mapapansin ko yon. Alam mo ba si Satanas, yung mga demonyo, nasaan yan? Nasa dakong kaitaasan yan eh. Nandiyan yan eh. At ang gagawin yan, yung mga prayer mo, sisirain yan. Hindi ka gaganahan. Wala talaga. Sirain mo yon. Alam mo, pansin mo, sirain mo yon. In the mighty name of Jesus, winawasak ko yung stronghold ng kaawit sa dakong kaitaasan. In Jesus' name, mapapansin mo yon. Parang gaganon yon. Tapos pag nagpe-pray ka, ang prayer mo, talaga makikita mo yung prayer, very powerful. Kasi gamitin mo yung authority mo. Kasi binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Kaya pag tayo natatalo, kasi hindi natin ginagamit yung ating authority. Minsan yung mga demonyo nandyan, yung katamaran, nandyan din niya, yung wala ng katamaran sa pagbabasa ng Bible, katamaran lalo sa pananalangin, may authority ka. May authority ka. Pinangihina ka, nagkakaroon ka ng spiritual dryness, parang hirap na hirap ka. Bakit? Gumagawa din ng diablo eh. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon eh. Kaya pag ikaw napuspos ka ng banal na Espiritu, makikita po ninyo, sinasabi nga po rito sa akin ng binabasa, magkakaroon ka ng courage. Alam mo yung boldness, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Magiging matapang ka dyan. At confidence, at yung insight, makikita mo yan. At higit sa lahat, yung authority. Kasi ang banal na Espiritu ang banal na Espiritu ang magmamanifest diyan eh. Bakit maraming tamad ng Kristiyano? Bakit maraming mga Kristiyano tamad manalangin? Tamad magbasa ng Bible? Bakit meron? Nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba yan? Diba tinuro ko nun tungkol sa evangelism? Bakit yung ibang mga Kristiyano hindi nakakapag-evangelize? Ang laki-laki daw pa rin ng porsyento ng mga Kristiyano hindi pa nakakapagpatanggap sa Panginoon. Ayaw gamitin yung authority nila. Lagi natatakot, ninenervyos. Hindi po. Yung banal na Espiritu, nagbigay po sa atin ng authority po yan. Nagbigay po yan sa atin ng power. Yan po yung sinasabi. Kaya sa akin po nga binabasa, the disciple would need all these gifts to fulfill their mission. If you believe in Jesus Christ as your Savior, you can experience the power of the Holy Spirit. Ma-experience mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po yung pinag-aaralan po natin. Kaya tignan po natin dito. Pinag-aralan po natin yung symbol at yung title. Bagbigyan po naman natin yung His procession. Alam po niya, pag sinabing yung banal na Espiritu, yung procession, yung pagkapantay-pantay nila nung God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Yon, makikita rin po natin yan. His procession. The Holy Spirit eternally proceed from the Father and the Son. Pag binasa niyo po itong mga John chapter 14, verse 15 to 17, John chapter 15, verse 26, John chapter 16, verse 7, Galatians chapter 4, verse 4 and 6, makita niyo po yung procession nila doon. Makita niyo po yung pagbanggit sa Ama, pagbanggit sa Anak, pagbanggit sa Banal na Espiritu. Makita niyo pong lahat yan doon. Kasi minsan nakita po natin tayo, kinukuha natin yung mga verse, yung mga kinukuha natin sa
tatlong persona ng Diyos, di ba? Ano yung kinukuha natin na tatlong persona ng Diyos? Anong version, anong chapter yun ng Bible o anong books yun? Kadalasan, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabihin, bautismohan nyo sila. So, sabihin, iisang Diyos lang yan. Pero pagdating po rito sa chapter 14, chapter 15 nandyan, chapter 16 nandyan, Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 6, makita po niyo yung prosesyo nila, yung pagkakasunod-sunod nila. Andoon po yung pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Lagi po siyang kasama. Kita niyo po ba yan? Pag-aaral na yan. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral na ito na ating pong ginagawa. Huwag po kayong mainip kasi yan po yung napakahalaga po sa atin. Napakahalaga po niyan sa atin. Lalo sa kasalukuyang panahon. Diba? Napakadami po ng mga cult, napakadami ngayon ng mga false na nagtuturo na ang Espiritu Santo yung power. It's only a power like electricity. Hindi ganon. Ang banal na Espiritu, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, iisa lang po yan. Pero iba't ibang ministeryo po sila. Hindi sila katulad ng sinasabi ng oneness. Iba naman po yung turo po na yan. Diba? Sino nakarinig na nun? Diba? Iba ba po yun? Maaring may narinig na kayong ganon. Pero tinuturo po dito, distinct sila, magkakaiba sila, pero iisa pa rin. Kasi ang hirap po intindihin ito eh. Ang hirap intindihin ito. Yung salita pong Trinity, wala naman talaga sa Bible, pero the doctrine of Trinity, nilagay po yan dyan. Nilagay po yan dyan. Kaya sa akin po, yun po, binigyan ko na kayo ng mga ng mga tips doon, yung sa 14, 15, 17, basahin po nyo sa bahayan, 15, 20. Tingnan nyo, lagi po magkakasama yung tatlo dyan. Lagi po yung magkakasama yung tatlo dyan. Say, but was sent forth, preceded by the Father and the Son into the world, especially in the day of Pentecost. Kasamang isinugo rin ito eh. Itong banal na Espiritu. Sa day of Pentecost. Alam po ba yung day of Pentecost? Nung ang Espiritu ng Diyos ay bumaba na, di ba pinaghintay sila? Maghintay kayo. Sapagkat pagdating ng ika-50 araw, ang banal na Espiritu ay darating sa inyo. Darating sa inyo, hihipuin kayo yan. Sa inyo yan. Kasi wala na Panginoon eh. So, ibig sabihin, dahil wala na siya, isusugo niya yung banal na Espiritu. Kaya sabi rin sa akin binabasa, but was sent forth by the Father and the Son into the world, in especially on the day of Pentecost. Ano sabi rin? Empower the work of the church. Ito po yung gagawin ng banal na Espiritu sa iglesia. No? Empower, bibigyan ng kapangyarihan, palalakasin. Palalakasin niya ang iglesia. Palalakasin niya ang mga gawain ng iglesia. So nakita niyo ba yan? Nakita niyo ba yan? Hindi po tayo hinihintuan ito. Kaya po ang church, lagi po tayong may ginagawa para sa Panginoon. Yan po yung ginagawa po natin. Kasi kung mag-i-stagnant tayo, wala na tayong gagawin. Ano mangyayari sa atin? Paano tayo mabibigyan ng kapangyarihan ng Diyos dito? Katulad po natin ngayon, alam po ba ninyo, ang dami pong revelation sa atin ng Panginoon tungkol ngayon sa pandemic. Unang-una, nagkaroon po tayo ng pamamaraan to evangelize yung pong mga inmates. Inmates, sino po nakakaalam nun? Meron po tayong programa sa inmates. Ay, itong mga inmates natin, nagkaroon din tayo ng pagkakaisa na itong mga inmates na ito, bigyan natin ng Bible. Yun po yun. Ginagawa po talaga ng church yun. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, gumagawa ang Diyos sa church. Gumagawa siya sa iglesia. Kaya natin nagagawa ito eh. So, ngayon, nagkaroon po nga po tayo kasi nakita nandun almost 300 yung mga inmates doon. So, naghanda po tayo ng 300 Bible at marami pong nagbigay po dito. Marami pong nag-share ng pera para makabili po tayo ng 300 Bible para ibigay doon sa mga inmates. Nung huling pinuntahan ko po yung inmates doon, kasi nawala na naman tayo, natigil tayo, di ba? Nung nagkaroon tayo ng MECQ ba yun? Di ba, humigpit tayo? Naging ECQ, wala na naman. Natigil kami. Pero yung Bible po, nakabili na tayo ng Bible. So, hindi namin madala.
Nung nakaraan Thursday po, pumunta kami doon. Ang image doon, 282 inmates. Ang dami. Bibigyan pa natin yung mga kapulisan, di ba? Ng Bible. Nung bumalik kami ng Webes, konti na lang sila. 162. 162 na lang yung mga inmates. Hindi lumaya. Yung iba, ginarahin na doon. Hindi nalala kung saan-saan. Sa ibang kulungan na yata dinala. Siguro may lumaya pero konti lang. Konti lang. At ang maganda ngayon, nag-improve na sila. Naka-uniform na sila. Naka-uniform na. At this coming Thursday po, dadalhin po natin yung Bible na yan. Pero konti na lang ang dadalhin natin. Magdadala ako ng 120 Bible. O di sa atin, daming Bible. Diba? Ang dami nating plano sa Bible study. Yan po ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa iglesia. Yan po yung ginagawa. At nagkaroon din po tayo ng idea na itong mga image na ito, dahil meron nagbibigay po sa atin ng pre-lugaw, nagdala po kami ng pre-lugaw doon. No? Bumili po tayo ng 4 na, ano ba tawag doon? Pastor? Ha? 5 kaldero. Na. Ang laman po niyan, 25 liters bawat isang kaldero. 5 galon. 5 galon. So, ang dami po niyan. At nagkaroon tayo ng idea, magkakaroon po tayo ng lugaw pre-pantry. Kasi may nagbibigay po ng lugaw. Libre. Sabi, libre. Ang mga Kristiyano mahilig sa libre, di ba? Sinamantala ko na yon, di ba? Sige, libre. So, kakausapin po natin itong mga nagbibigay ng lugaw na to. Kaya lang kailangan din ang tulong ninyo kasi hindi naman makakaya ni Sister Glaze mag-isa lang doon, magtakal siya pa mag-distancing doon. Hindi pwede. So, yun po yung ginagawa ng church. Kaya yung Banal na Espiritu po, ang gumagawa po sa atin para gawin po natin ang pinagagawa ng Panginoon. Yan po yan. Nagkakaroon na po tayo ng pagbubukas ng mga Bible study, evangelism. Huwag na po nating intindihin yung mga pandemic na to. Mag-ingat nga lang po tayo kasi aalisin na nga raw po yung face mask. Diba? Face shield. Ang dami naman, di na rin talaga nagpe-face shield eh. Diba? So, makita natin dito. Sabi Lo, nagpabakunado na ba kayo? Sabi ko, wala pa sa timing. Kami dito, bakunado na, wala na ritong face shield, wala na rito. Dyan sa inyo, disiplina tao dyan eh. Sa UK yun eh. Sa Pilipinas, ang titigas ng mga bungo ng ibang Pilipino. Nahiinis ka lang eh. Pare-pareho na lang tayo. Diba? So makita po natin yan. Kaya ito po yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Sa empower the work of the church, baptize believer into the body of Christ, and enable believers to witness and produce spiritual fruit. So makita nyo ba ginagawa ng Espiritu? Binabago po tayo, binibigyan ka ng kakayahan, mag-witness at mag-produce ng mga spiritual fruit sa'yo. Ganyan ang ginagawa. Pinabago ka. Nakakita na ba kayo ng mga Kristiyanong parang walang pagbabago? Pag nagalit, ganun pa rin. Diba? Alam niyo ba na yung mga Kristiyano raw na nakita mong bago, yung mga may mangyayari sa kanya na parang hindi mo kayang magawa. Halimbawa, inaway siya. Sinaktan, tapos hindi siya gumanti. Nakakita na kayong Kristiyanong gano'n? Ha? Tanong ko lang. Inaway siya, sinaktan siya, tapos hindi siya gumanti. Palagi ko yun nung, ewan ko, kung magagawa natin yun. Nakaranas na kayo nun? Hindi pa. So, maghahalo balat sa tinalupan talagang. Anong hindi pwede gumanti, no? Diba? Alam niyo, pag yun ang nakita sa atin, siguro talagang bilib na bilib. Siguro yung mundo, grabe itong tao na to. Binatukan, sinampal, hindi gumanti. Naku, talagang naborn again ito. Diba? Kung ikaw, born again ba yan? Totoo po ito eh. Kasi nagpo-produce ang Banal na Espiritu nagpo-produce ang Banal na Espiritu yung mabubuting gawa.
Yung mabubuting gawa. Kaya baptize believer in the body of Christ and enable believers to witness and produce spiritual fruits. At ang sabi pa rin sa huling-huli, convict the world of sin. Ang ginagawa pa ng banal na Espiritu, kinukonvict niya yung mundo tungkol sa kasalanan. Alam niyo ba kaya marami rin mga naboborn again? Kasi kinukonvict na yan eh. Kinukonvict na yan. Ang hirap naman din sa atin, nakakagawa ng kasalanan, walang conviction. Nakakatakot ito eh. Di ba? Pag ikaw nagkamali, hindi ba convict ka? Parang, ba't ko ba nagawa yun? Pero marami Kristiyano, wala lang, nakapag-church pa nga eh. Di ba? Alam niyo, minsan, pumunta po ako sa isa pong, sa Puninarya, Pilipinas. Eh, siyempre, patay ang pag-uusapan natin. Di ba? May namatay po akong kumpare, pinuntahan ko doon. Sumakay ako sa isang tricycle. Eh, mga bata yung nasakyan kong driver eh. Ang tuli. Hindi nagpreno sa humps. Sakit ng ulo ko. Sabi ko gano'n. Alam mo, hindi ko siya inaanakunbi ko kasi medyo nagalit ako sa bata eh. Ano ka ba? Sabi ko, ang sakit ng ulo ko. Ginawa mo. Ganun. Isigawan ko talaga. Tapos naalala ko, ano ba to? Parang di yata maganda yung ginawa. Naawa naman ako sa bata. Oh, sorry po tatay, hindi ko talaga sinasadya. Ako, sinabihan ko na lang. So, sunod, mag-iingat ka. Pero busit na po ako. Nakita niyo ba yun? Pagkatapos ko pong gawin yun, nagsalita ako na hindi maganda doon sa driver na yun. Naku, nakonvict na ako. Ba't ko ba nasabi yun? Para naman akong di pastor neto. Tapos pagdating ko pa ron sa burol, ayaw pa akong papasukin. Bakit? Puno po yung sa patay. Wala po kayong paglalagyan doon. Gusto ko nang umuwi. Uwi na ako. Buwisit na ako. Alam mo, may buwisit ka. Talagang, alam mo, buti naman, nagtiyaga ako. Nag-intay pa rin ako. Pumasok na ako. Sabi ko, si Guardia, ako na lang naman mag-isa eh. Pagdating ko, uwi na ako. Papasukin mo na lang ako dyan. O, sige po, pasok. Alam nyo, ganun pala yun. Pag ikaw nakasala ka, makukunbi ka talaga. Meron tao hindi nakukunbi. Sino nakukunbi siya pag nagkasala siya? Parang di siya Diba? Nakukunbi pa ba tayo? Dapat. Kasi ito yung ginagawa ng Diyos eh. Sabi nga po sa akin binabasa, the important task of the Holy Spirit, ito yung trabaho niya, convicting the world of his sin and calling it to repentance. Yung mga tao, kinukonvict niya para magsisi. Sa mundo yan, ha? At sabi nito, revealing the standard of God's righteousness. Sinasabi niya, pinapahayag niya yung katwiran, kabanalan ng Diyos. At ang panghuling-huli po sa lahat, ang sabi rito, demonstrating Christ's judgment over Satan. Si Satan po, hinatulan na po yan. Ganun po ang ginawa at ginagawa ng banal na Espiritu po sa atin. Sabi rito, the Holy Spirit empower the work of the church, baptize believers into the body of Christ, and enable believers to witness and produce spiritual fruit, and last, convict the world of sin. Yan po yan. Kaya ganun po ang ng banal na Espiritu po sa atin. Wag niyong i-neglect po yan. Pag nangungusap po sa inyo yan, tiyakin po ninyo, gawin po natin. Kaya po sa susunod po natin pong pag-aaral, ay dali niyo po yung mga handout po ninyo. Ayun po ba? Ngayon, diyan po sa bahay, para malaman niyo totoo yung sinabi ko, basahin po ninyo. Di ba? Taga Berean Church naman kayo eh. Di ba? Taga Berean Church kayo. Ang dami po kasi mga hindi nagbabasa ng Bible eh. Nakakalungkot, ginogoyo sila. Minsan nga, itong Sunday, makarinig ko sa mga radio,
Ang gaganda kong magturo, pero yung mga tao, wala namang hawak na mga Bible yan eh. Ano ginagawa niya? Diniloloko lang. Di ba? Kaya ganyan po, meron po tayong kopya para pag-aralan po ninyo. Kung kayo po ay walang magawa. Wala akong magawa, basahin ko na nga lang. Tandaan po ninyo ha, yung maliit, yung simple obedience ha, ang laki ng blessing. Kaya magtulong-tulong po tayo sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Yung pong gawain ng church, gawin po natin yan. Diba? Magkakaroon po tayo ng pre-lugaw ministry. Gawin po natin din yan. Sama kayo. Sama kayo, tigatakal. Diba? Yan po lang, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Huwag niyo pong kalimutan, ang pag-aaralan po natin sa next Sunday. Meron na po itong, nakalagay na po yan dyan eh, yung personhood ng Banal na Espiritu. Yung persona ng Banal na Espiritu. Ayan po yun, no? Personhood. Makita niyo po yan, personhood. Yan. Ihandaan niyo po yung mga sarili. Mas maganda po itong pag-aaral na ito. Gaganda pa na po ito ng gaganda. Maganda yan, may hawak po tayo. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pamagitan ng iyong Banal na Espiritu ay patuloy na binabago mo ang aming buhay hanggang sa kami maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa mga pag-aaral na ito. Ipadanas mo sa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan po niyo yung kapangyarihang binigay sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Magamit po namin ito. At ma-rebuke po namin ang mga bagay na gustong ng kasiguruhan na ang tatak ng Banal na Espiritu sa amin ay nangangahulugan na kami ay kabilang, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord God, salamat po. Tanggapin po ninyo ang lahat ng aming papuri, pagpapasalamat at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po. Halika na, anak. So, magandang umaga po sa ating lahat. Darako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 16 verse 13. Basahin ko na po. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuatan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. So, money has the power to take God's place in your life. It can become your master. How can you tell if you are slave of money? So, number 1, do you think and worry about it frequently? Ikalawa, do you give up doing what you should do or would like to do in order to make more money? Ayan, so yung nagtratrabaho tayo from Monday to Sunday to earn money. Ayan, so ikatlo, do you spend a great deal of your time caring for your possession? Number 4, if it is hard for you to give money away. Ayan, so money is hard, master, and deceptive one. Wealth promises power and control, but no amount of money can provide health, happiness, or eternal life. So let God be your master. He gave peace of mind and security. Ayan. So, naranasan na po ba natin na kahit anong trabaho natin, wala pa rin. So, isipin natin, eto lang yung sinahod ko ngayon. Saka na ako magbibigay kapag malaki na yung kinikita ko. So, makikita natin doon, di ba, sino yung master natin? Yung money. Or naranasan na po ba natin na sumahod tayo, inihiwalay na natin yung 10% para sa ating Panginoon. And then, nag-budget tayo, nakita natin, kulang. Pero, ipinagkatiwala natin sa Panginoon. So, magugulat na lang tayo na
may gagamitin yung Panginoon na i-provide yung pangangailangan natin. Yan. So makikita natin doon, 'di ba? Sino yung master natin? Si Lord. Kasi pinagkatiwala natin sa kanya. 'Di ba katulad nga nung napag-aralan natin kanina sa Holy Spirit, ayan. So nung tanggapin natin yung Holy Spirit na nananahan sa atin, ngayon, so siya na yung nag-work para sa atin. Kung dati, hindi tayo nagbibigay ng tithes, ngayon, nagbibigay na tayo kasi nag-work na sa ating buhay. So andun yung excitement natin sa pagbibigay. Na-excite ba kayo kapag darating na ang tithes and offering? Amen. Ayun. So sige po, ibigay na po natin ang ating mga kaloob. Tangin po natin ang ating mga kaloob. Sige po, let us pray. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga, Ama, Panginoon, na Ikaw na po, Panginoon, na nag-work sa buhay namin, O God. Ikaw na nagtuturo sa amin, Panginoon, na magbigay, na sumunod, Panginoon, sa iyong mga utos, O God. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa na nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga kaloob, Panginoon, na tunay nga, Ama, na magamit lamang po, Panginoon, ang mga salaping ito sa ikalalago pa, Panginoon, ng gawain sa iglesia ito, O God. Panginoon, sa iyo po namin, Panginoon, binibigay ang pinakamataas na papuri, parangal, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen po ba? So, salamat sa katagumpayan minsan pa ng ating gawain. Bago po tayo magtapos, hayaan nyo lamang po akong i-announce yung konting mga announcement. Yan. So, sa mga ministry po natin, meron pa rin tayong mga online services. Every Sunday, 9:30 ang start po ng ating service. So, punta po tayo dito ng medyo mas maaga para sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Amen po ba? So, mga Bible study po, Tuesday, Thursday, and Saturday, 4 p.m. Midweek service, 7:30. And dawn prayer, 6 a.m. every Saturday. Meron din po tayong mga iba pang ministeryo, kagaya ng nabanggit ng ating pastor about prison ministry, kung saan yun magdi-distribute tayo ng mga Bibles at saka may free lugaw. And soon, magkakaroon tayo ng lugaw essential na free na lugaw. Yan. So, pipili tayo ng mga places kung saan tayo magpapa-free lugaw. Ayan. So, may mga Bible study na rin po tayong face-to-face ng ginagawa. Dalawa po sa C6. Yan yung mga kabataan. Isa yun sila sa mga binibs po natin sa C6 at saka dun pa kala Sister Cora. And then, si Pastor Den, ayan kasama nila sila, Brother Marlon and yung kanyang wife. And yun po. So, church service vehicle. Ito po, meron po tayong church vehicles na dalawa na sila. Praise God. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan, so sa kabutihan ng Panginoon, pandemic pa yan. Diba? Yung pagpapala ng Panginoon, umaapo, kaya tuloy-tuloy lang yung gawain natin. So, meron po tayong mga vehicle na susundo po. Kaya wag na po tayong matakot mahuli. So, susundo po yan sa Makati, sa Ususan, sa Baybreeze and C6. So, marami na pong ginagamit talaga ang Panginoon. At suportahan din po natin. Kasi sa ngayon, nakailang buwan na ba tayo? So, 5 years na bayarin po yan. And naniniwala naman tayo na ang Panginoon ay nagpo-provide. Amen po ba? Ayan. So, tayo rin po, kung gusto po nating tumulong sa pagbabayad niyan, okay din. Much better. Yan. So, di ba sabi nga, sa sama-sama pagbuhat sa mabibigat, gumagaan. Amen? Ayan. Kaya wag tayo may stress. Happy lang yan. Faith lang, faith. So, 5 years na panalangin ito. Amen? So, salamat sa Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo na. Napakaganda talaga ng ating gawain. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So, minsan pa, selyon po natin ang katagumpay ng Panginoon. Ayan, purihan ng Diyos. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Lord, you are not just good. You are our God.
Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Also in power. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Heavy for God is for us. Then who could ever stop us? Heavy for God is with us. Then one can stand against. Heavy for God is for us. Then who could ever stop us? Heavy for God is with us. Then one can stand against. One can stand against. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our Hallelujah. Yan. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Hallelujah. See you po next Sunday. God bless us all. To God be the glory po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tao.